Mga idol, bago tayo magsimula, paki-visit naman ng aking Lazada shop at baka may magustuhan kayo. Salamat. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, may isang limitadong quest na ibinigay ng sistema. Ang layunin ay maging unang pwesto sa tutorial, at ang gantimpala ay 1,000 achievement points. Napangiti si Jihan sa nakita dahil alam niyang walang ganyang klase ng quest dati. Madali lang ito para sa kanya ngayon dahil mayroon siyang kapangyarihan ng martial. Hindi nagbigay na ng hudyat ang system sa pagsisimula ng laban, ngunit sa parehong oras may isang manlalaro na biglang lumitaw sa likod ng ating bida at nagbabalak na atakihin siya. Tumatawa pa ang manlalarong ito habang nagbibigay ng paalam para sa bagong manlalaro, ngunit nagbago ang kanyang ekspresyon nang mapansin ang isang bagay. Madali lang na nasangga ang kanyang espada ng 2 daliri lamang. Naalala ni Jihan ang pakiramdam na kaligayahan sa laro na ito, at iyon ay ang pakiramdam ng pagpatay sa ibang manlalaro sa loob ng larong ito. Ang larong ito ay mayroon ding guild na nabuo. Lahat ng tao sa buong mundo ay na-excite sa Battle.net kaya't inifocus nila ang kanilang mga resources sa pagpapalakas ng mga manlalaro. Ganito rin sa South Korea, agresibo ang mga investors mula sa mga kilalang kumpanya kaya't mabilis silang nakapagtatag ng mga malalaking guild. Ito ay nagbigay daan sa kanila upang magsanay sa malalakas na manlalaro ng maaga. At sa kasalukuyan ng Bronze League kung saan napunta ang ating bida, ay isa sa mga lugar na pinaglalabanan ng mga guild para sa mga potensyal na manlalaro. Ilang saglit bago magsimula ang laro, tiningnan ng lalaking ito ang ibang mga manlalaro. Iniisip niya na mataas ang antas ng Gangnam League, pero hindi niya dapat hayaang lamunin siya ng kanyang kaba dahil malaking bagay ito para sa kanya. Iniisip niya na mas maswerte siya kaysa sa iba sa loob ng stadium na ito. Binigyan niya ang sarili ng inspirasyon habang naaalala ang kanyang pagiging membro ng isang Divergent Guild. Ang guild na ito ay pinamamahalaan ng Divergent Group at kilala sila sa pag-aalaga sa maraming papausbong na mga players. Bukod dito, mayroon siyang isang rank A na kasanayan na tinatawag na Agility na nagbibigay sa kanya ng plus 25 stat sa kanyang agility. Nakakabalik na siya ng kumpiyansa, habang naisip na ilang manlalaro lamang ang nakakatanggap ng ganitong mataas na ranggo na kasanayan. Pagkatapos nito, sinuri niya ang ibang mga manlalaro upang hanapin ang posibleng mga kalaban. Agad naman nangamba ang mga manlalaro sa paligid nang mapansin ang kanyang presensya. Tumawa-tawa ang ilan nang makita na kaunti lang ang mga manlalarong kayang hamunin siya. Ang pangunahing layunin ng kanyang misyon ay ang manatiling buhay, kaya't maganda ang simula niya. Ngunit napansin ng lalaking ito ang ilang mga manlalarong galing sa mga malalaking guild na may mga mataas na ranggo ng gamit. At nakita niya ang isang kakaibang bagay, nakita niya ang ating bida. Iniisip niya na baka ito ay nasumon ng biglaan dahil wala itong daladalang kagamitan. Hindi makapaniwala si Hugo sa nakikita niya, kaya't naisip niyang ito'y magandang pagkakataon para makakuha ng unang mabibiktima. Agad pumosisyon ang lalaking ito at iniisip na ito'y libreng pagpatay. Nagpasalamat naman ito sa kanyang isipan dahil lumabas ang ating bida sa harapan niya, naisip niyang napakaswerte niyang tao. At nang nagsimula na ang laro agad naman siyang nagdash patungo kay Jihan, ngunit bigla niyang napagtanto na maling tao ang kanyang kinalaban. Nagtaka siya kung paanong madali lang na napigilan ng kalaban ang kanyang atake gamit lamang ang 2 daliri nito. At ang mas ipinagtataka niya ay nakasabay din sa kalaban ang kanyang bilis. Agad naman pinitik ni Jihan ang kanyang daliri at biglang napabagsak si Hugo. Pinuri ng ating bida si Hugo sa kanyang kumpiyansa sa paglahok sa Bronze League kahit mayroon lamang siyang ganitong klaseng regalo. Si Hugo ay nagalit nang marinig ang pangmamaliit sa kanyang kakayahan, ngunit patuloy pa rin si Jihan sa pagtingin sa kanya ng awa. Ito ay nag-trigger ng kanyang galit at nagsimulang maging seryoso si Hugo. Nais na niyang ilabas ang lahat ng kanyang lakas laban sa kalaban. Alam naman ni Jihan ang balak ng kanyang kalaban. Iniisip niyang mas mabilis pa rin siya kaysa kay Hugo, ngunit nagulat siya nang biglang sumulpot ang lalaking ito sa harap niya ng napakabilis. Nakaiwas naman ang ating bida sa atake pero patuloy pa rin si Hugo sa paghataw ng kanyang espada, ngunit sa huli nabigo pa rin ang kanyang mga pagsisikap.
Habang abala sa pag-iwas, napagtanto ni Jihan na nahihirapan siyang mag-adjust sa mas mababang estadistika ng kanyang kasalukuyang katawan. Bagamat hindi mabilis si Hugo, ang kasalukuyang sarili niya ay masyadong mabagal. Sa isip niya buti na lang ang atake ng kanyang kalaban ay napakasimple at halata ang takbo ng mga galaw. Ang kanyang huling atake ay nagmisulang pangbata nang ito'y tinapik lang ni Jihan. Nanginginig ang kamay nito pagkatapos ng simpleng tapik at ginamit ni Jihan ang pagkakataong ito upang kunin ang espada na tumilapon galing kay Hugo at bago pa siya makareact. Agad na natapos ang kanyang kalaban nang maramdaman ang sakit na ito sa kanyang pangunahing katawan ng 100%. Sa huli na naig ang ating bida, laban sa manlalarong ito sa isang mabilis na saksak. Bumanta si Hugo na maghihiganti sa susunod na pagkakataon na magkakaharap sila ni Jihan. Napabuntong hininga na laman si Jihan nang maalala na ang panahon na ito ay ang panahon na maaari pang mabuhay ang mga player pagkatapos mapatay sa Battle.net. Binigyan ng sistema ang ating bida ng 100 achievement points para sa unang pagpatay sa misyong ito. Nawala ang kanyang sandata dahil galing ito sa manlalarong kanyang pinatay. Pinagmasdan ni Jihan ang kanyang paligid, kailangan niyang hanapin ang susunod na kalaban upang tiyakin ang kanyang pwesto sa liga. Ngunit gaya ng inaasahan, walang sinuman ang naglakas ng loob na sumugod sa mga halimaw. Ito'y natural lamang dahil ang matatanggap na puntos kapag napatay mo ang mga ito ay 0.1 puntos lamang. Karamihan sa mga manlalaro ay umiiwas sa mga ito. Pati na ang ating bida ay alam na aksaya lang sa oras ang paglaban sa mga ito, ngunit may nagpabago sa kanyang plano. Nagkaroon siya ng quest na nangangailangan na talunin ang lahat ng mga orc. Nag-aalok ito ng 500 puntos, na mas mataas kumpara sa unang pagpatay niya na nagbigay sa kanya ng sapat na dahilan upang harapin ang mga ito. Ngumiti si Jihan dahil ang mga orc na ito ay malayo sa katiting ng mga tunay na orc na kanyang nakaharap sa kanyang nakaraang buhay. Agad naman nagbago ang kanyang ekspresyon habang lumalapit siya sa mga orc. Ang kanyang martial power ay nagbigay sa kanya ng speed boost at nakita niya ang pagkabahala ng mga orc sa kanyang bilis. Isang tao na nag-aalab na sumusugod sa isang grupo ng mga orc. Iniisip ng mga orc na siya'y baliw, at dahil ito'y nag-iisa lamang nagsimula na din sila na sumalakay. Dalawang palakol ang mabilis na patungo sa ating bida, ngunit madali lang niyang nahuli ang mga ito. Itinuro niya sa mga orc kung paano ang tamang pagtapon ng mga sandatang ito. Isang tama mula sa tao ang nagtulak sa mga orc na manginig dahil sa takot. Ngunit nagpatuloy si Jihan sa kanyang pagsalakay at isa-isang nagliliparan ang ulo ng mga orc. Hindi pa siya nakontento, pumunta pa siya sa gitna ng mga ito. Sa isip niya ito ang tamang lugar para mabilis niyang maubos ang mga ito. Sa pagkakita nito, ang lahat ng mga baboy ay mabilis na sumugod patungo sa kanya. Ngunit para kay Jihan, madali lang sa kanyang ilagan ang mga ito dahil sa pagiging simple ng kanilang attack pattern. Ang isang orc ay nagtangkang gamitin ang kanyang sibat, ngunit madali lang itong nasira, at agad naman niya itong sinugod. Binigyan pa niya ito ng huling advice na gumamit ng mas matitibay na sandata sa susunod na laban. Nang makita ng mga orc na nasira na ang sandata ng tao, nakapagbigay kumpiyansa ito sa kanila na muling sumalakay. Ngunit nainis lang si Jihan dahil dito, kaya nagbigay siya ng malakas na tadyak sa lupa na nagdulot ng pagkawala ng balanse ng mga baboy sa paligid. Agad naman kinuha ni Jihan ang oportunidad na ito upang tuluyan ng tapusin ang quest. Ginamit ng ating bida ang kanyang mga galaw at pag-atake upang wakasan ang buhay ng mga orc. Lubos silang hindi makatapat sa kanyang bilis. Itinapon niya ang kanyang sibat sa mga orc at ito ay sapat na upang tumagos sa katawan ng mga orc. Ang orc na ito ay mag-isa na lang na naiwan at naisip nito na hindi na tao ang kalaban kundi isang halimaw. Ibinuhos ni Jihan ang kanyang huling hampas at natapos ang misyon. Binigyan nito ng 500 puntos ang ating bida. Bumilis pa ang pagtaas ng kanyang antas kahit na nasa kalagitnaan ng laro. Ito ay medyo kakaiba sapagkat karaniwan ay inikalkula ang puntos sa dulo ng laro. Hindi masyadong iniisip ni Jihan ang bagay na ito sa ngayon dahil ito ay magandang pangyayari para sa kanya. Sinuri niya ang kanyang status window upang makita kung paano gamitin ang kanyang mga puntos. At ang agad niyang napansin ay ang kanyang martial power. Isang estadistika ng strength, agility at stamina. Ang estadistikang ito ay doble ang bisa kesa sa mga normal na estadistika.
At kapag maabot niya ang 30 stat point sa kanyang martial power, maaari na niyang magamit ang Nameless Divine Arts ulit. Natuklasan ni Jihan na maaari niyang gamitin ang point upang i-level up ang kanyang martial power. Ito'y nagdulot ng kakaibang katanungan sa kanya sapagkat hindi madali itong pataasin noon. Dati kailangan pa niya ng buong pagsasanay upang ito'y mapataas. Napangiti siya dahil dito at mukhang magiging mas mabilis ang kanyang progreso. Ngunit napukaw ang kanyang pag-iisip nang may isang archer ang nagbitaw ng arrow patungo sa kanya. Madali lang din naman itong naiwasan ni Jihan. Ang mga arrow ay mula sa dalawang manlalarong ito. Sila'y natutuwa sa paraan na nakatakas si Jihan sa tiyak na kamatayan. Nagpasya ang dalawang ito na tapusin na ang laban. Iniisip ni Jihan na baka sila ay nagtulungan. Inaasahan ang laro na magiging isa laban sa isa, subalit pinapayagan pa rin ang pagsasama-samang puwersa. Bukod dito, ang dalawang ito ay mula sa Turtle Guild, isa sa mga top 10 guilds sa Korea. Pinaalam ng sistema sa lahat ng manlalaro na 60 na lang ang natitirang manlalaro at malapit na ang katapusan ng laro. Iniisip ni Jihan na kung iiwasan niya lang ang mga atake, ay makakapanatili siyang buhay, ngunit nakita niya ang dalawang ito na walang paki sa kanya. Nagtangka pa ang lalaki na makipag-flirt sa babae. Sa pagkakataong ito agad tinignan ni Jihan ang scoreboard, ngayon may 4 na siyang napatay sa kanyang record. Ipinagmamalaki pa rin niyang nasa unang pwesto siya, ngunit hindi ito sapat para mapanatili ang pwesto. Iniisip ni Jihan na mayroon siyang ideya. Nagtatangkang mag-reload ng pana ang archer, habang itinutok sa ating bida ang kanyang pana. Subalit ang kanyang pagyayabang ay biglang napalitan ng pagkabigla nang maramdaman ang isang tama ng espada. Agad na naalis ni Jihan ang archer sa isang iglap. Labis naman ang pagkabigla ng warrior dahil rito. Gulat at galit ang naging reaksyon ng warrior, ngunit walang oras si Jihan sa kanya, kaya agad itong sumugod sa likuran ng warrior. Subalit pinalad siyang madepensahan ang pag-atake gamit ang kanyang armor na may suporta pa mula sa kanilang top guild. Pinagmayabang pa niya na hindi kayang tibagin ng kanyang kalaban ang kanyang armor. Subalit nagkamali siya dahil nasira rin ang armor niya sa paulit-ulit na pag-atake ni Jihan sa iisang lugar, hanggang sa huli nagkaroon na ng bitak ang kanyang armor. Medyo nainis si Jihan sa mga manlalarong ito dahil nakuha pa nilang maglandian sa laro. Naisip niya sadyang hindi lang talaga nila alam ang paparating na kalamidad. Pagkalipas ng ilang sandali agad naman umalingaw-ngaw ang sigaw ng warrior sa buong kolisyo. Samantala ang dalawang taong ito ay tahimik na nanonood sa kanilang screen, nanonood sila ng recording ng laro. Ipinagtaka ng babae ang mga pangyayari na kanyang napanood. Siya si Lee Haeon, ang pangulo ng 3 division ng Divergent Guild. Kasalukuyang kausap niya ang kanyang bodyguard na walang iba kundi si Lim Gayong, at sinabi niya na medyo masaya siya dahil hindi nakaharap ni Lim ang estrangherong manlalaro. Ipinapakita sa final scoreboard na ang ating bida ay nakakuha ng 6 kills at si Lim Namab ay nakakuha lang ng 4. Ito ay nagpainis kay Lim dahil akala ng kanyang boss na kung hinarap niya si Jihan, baka siya ang natalo. Ngunit dahil sa nakitang reaksyon ng kanyang bodyguard, ibinalik naman agad ng babae ang kanyang statement at sinabi sa kanyang bodyguard na madali niyang matatalo si Jihan kung sila man ay magharap. Nagplano rin ang dalawang ito na labanan si Jihan para makakuha ng higit pang impormasyon tungkol sa kanya at sa kanyang estilo sa pakikipaglaban. Patuloy na nanood si Lim kung paano ni Jihan pinatumba ang mga high-level players mula sa Turtle Guild. At habang siya ay nanonood, naisip niya na medyo pamilyar ang lalaki. Dito nalaman natin na si Lim ay isang talento ng Divergent Guild at may malakas na talento na higit sa karaniwang mga manlalaro. Kilala rin siya sa pagkakaroon ng S-rank gift at isa siya sa mga nangungunang manlalaro ng Divergent. Sa huling Bronze League, inasahan ng marami na siya ang magiging unang pwesto. Pero nagbago ito nang magpakita ang ating bida, at naagaw ang top spot. Hindi rin makapaniwala ang scout mula sa Turtle Guild sa mga pangyayari dahil na-eliminate ang kanilang mga kinatawan. Itinuon nila ang kanilang atensyon sa misteryosong level 2 player na ang top sa scoreboard. Nagtataka na sila sa tunay na pagkakakilanlan ng manlalaro. Samantala, sa isang mataas na gusali, nasa loob ng kanyang tinutuluyan ang ating bida, at tinitingnan nito ang scoreboard para kumpirmahin ang kanyang ranggo.
Nakakuha ito ng 50% na experience boost mula sa pagiging top spot. Sumiklab din ang kanyang antas hanggang level 6. Tuwang-tuwa si Jihan dahil sa dami ng kanyang nadagdag na antas. Ipinatong niya ang lahat ng kanyang points sa martial power na nagpataas ng kanyang stats mula 6 hanggang 9. Nakakuha rin siya ng bagong palayaw na Tutorial Conqueror na nagbibigay ng +1 sa lahat ng attributes at 20% na karagdagang experience boost sa Bronze League. Ito na ngayon ang bagong status ng ating bida. Ang 10 puntos sa martial power ay sapat na para dominahin ang Bronze League. At ang kailangan para ma-promote sa Silver League ay antas 25 pataas. Habang tinitingnan niya ang kanyang status window, napansin ni Jihan na mayroon na siyang option para sa class advancement. Ibinibigay ito sa mga manlalaro kapag umabot sila ng level 5. Mahalaga ito sa kanilang paglalakbay bilang manlalaro dahil kasama dito ang pagpili ng class tulad ng Archer, Mage, Support, at Warrior. Sa nakaraang buhay ng ating bida, napili niya ang Warrior class, kaya't madali na lang para sa kanyang mag-adjust dito kung ito ay kanyang muling pipiliin. Pero alam niyang pupwede pa rin naman siyang magdagdag ng class sa pamamagitan ng Achievement Store. Napangiti si Jihan dahil pwede niya itong bilhin sa susunod, pero sa ngayon excited siya na piliin ang iba pang klase. Matapos ang ilang sandali, nagsimula na ang susunod na misyon. Iniharap ng sistema ang lahat ng manlalaro para sa Bronze League para sa Gangnam area. At ang tema ng misyon ay depensa. Kailangan nilang bantayan ang kristal at mabuhay sa pag-atake ng mga zombies. Isang manlalaro na ang nasumon sa laro, at ito ay walang iba kundi si Lim Gayong. Dito nalaman natin na isa siyang warrior class. Sa pagkakita sa mga zombie, naisip niyang mas nakakatakot pala ang hitsura ng mga ito kahit sa loob ng laro. Sa kanyang pag-iisip, biglang may dalawang malalakas na ilaw ang lumabas sa likuran niya. Ito ay nagdala ng dalawang karagdagang manlalaro. Ang dalawang ito ay agad naman nag-usisa tungkol sa kanilang misyon. Si Lim ay agad na tiningnan ang kanyang mga kasama sa misyon. Ang Archer ay mula sa LK Group at may AB grade na gamit, habang ang Mage naman ay walang partikular na guild pero may impresibong kagamitan. Subalit nag-aantay pa rin siya para sa huling manlalaro. Ito ang taong gagawa ng pinakamalaking trabaho para sa kanila. Nagkaroon ng maliwanag na ilaw at dumating na din ang kanilang support member. Alam niya na ang laban na ito ay magtatagal, kaya't mahalaga ang papel ng kanilang support. Ngunit labis siyang nagulat nang makita ang taga-suporta. Ito'y walang iba kundi ang ating bida na si Song Jihan. Labis ang kanyang tuwa nang makita ang setting ng laro. 20 minutes bago magsimula ang laro, paulit-ulit na tinanong siya ng sistema kung sigurado ba siya sa kanyang desisyon na piliin ang support class. Ito ay natural dahil hindi talaga tugma sa kanyang mga kasanayan at estadistika ang klase na ito. Ngunit sa huli kinumpirma pa rin ni Jihan ang kanyang desisyon, at sa huli ang kanyang class advancement naman ay nagtagumpay. Ang pangunahing dahilan kung bakit niya ito pinili ay dahil sa divine power na kasama sa support class. Kailangan niya ito para gawing mas malakas ang kanyang unique stat sa hinaharap. Ang tanging negatibong bahagi ng divine power na ito ay ang hirap na paraan ng pagpapaangat nito. Hindi ito maaaring mapalakas lamang sa pamamagitan ng pagsasanay. Ang tanging paraan upang palakasin ito ay ang mag-invest ng mga puntos. Ngunit hindi ito ang paraan na pipiliin ng ating bida. Ina-allocate pa rin niya ang kanyang mga puntos sa martial power dahil ang kanyang layunin ay makuhang muli ang Nameless Divine Arts. Ngunit sa kabutihang palad, alam niya ang ibang paraan upang mapalakas ang kanyang divine power. Sa kasalukuyang sitwasyon, hindi makapaniwala si Lim na pumili si Jihan na maging support class player. Ang Mage ng kanilang koponan ay nagsimulang mangutya sa kanya nang makita ang kanyang kagamitan. Tinawag pa niya itong pulubi si Jihan at inakala nilang isa siyang tanga na manlalaro. Gayunpaman, hindi ito pinansin ng ating bida at nanatiling tahimik. Sinubukan ng Archer na pigilan ang Mage na mangbuli sa support nila, ngunit patuloy pa rin itong nagsalita. Si Lim naman ay naghintay lamang at minamasdan ang kanyang mga kasamahan. Nabuwisit siya dahil sobrang ingay nila. Ngunit may isang bagay na kumuha ng kanyang atensyon. Bigla namang itinaas ni Jihan nang walang kahirap-hirap ang kanilang Mage. Ngunit patuloy pa rin ang pagsasalita nito ng mga walang kabuluhang mga bagay,
pero napatahimik siya nang makita ang kanyang kalagayan. Binato ni Jihan ang ungas patungo sa tapat ng mga zombies. Wala siyang magawa kundi sumigaw sa takot habang nahuhulog. Si Lim naman at ang archer ay hindi nakaimik sa gulat, agad nagsalita si Jihan sa kanyang mga kasama. Kung hindi gustong maglaro ng kanilang mage, mas mabuti patalsikin na siya ng mas maaga dahil kahit wala tayong mage makakaya pa rin nating manalo sa laban. Pagkatapos ng insidenteng iyon, makikita na nagmamakaawa na ang ungas sa ating bida na huwag na siyang ibato muli dahil gusto niyang mag-level up sa laro. Ang biglaang pagbago ng kanyang ugali ay ukol sa mekanik ng laro. Bawat kalahok ay binibigyan ng sistem ng 3 buhay, at ang kanyang isang buhay ay nabawasan dahil sa nangyari kanina at ang kanyang pangalawang buhay ay agad din naglaho ng pagkatapos niyang mag-resurrect. Madali lang din siyang hinulog pababa ni Jihan. At ngayon ang ungas na ito ay may isang buhay na lamang. Labis siyang nagmamakaawa dahil kapag nahuli siya sa kabuohang scoreboard sobrang laki na ibababa ng kanyang label, at bukod pa doon lahat ng perang kanyang ginamit para sa kanyang skill at mga kagamitan ay mawawala dahil kapag namatay pa siya pati ang mga ito ay maglalaho rin. Ang akala ni Jihan ay atakihin ulit siya ng ungas katulad ng ginawa nito sa pangalawang pagkabuhay. Sa huli pinuri pa ni Jihan ang mage dahil sa pambihira nitong taglay na fire magic. Dahil sa narinig muling tumaas ang kumpiyansa nito, at nagmalaki pa ang ungas na nasa level 50 na ang kanyang apoy. Sa kabilang sulok naman nanunood lang si Lim sa kanyang mga kasamahan. At dun niya napagtanto kung bakit familiar ang mage na ito. Ang pangalan nito ay Juyak, at dating nabibilang sa top guild ng South Korea at dati din itong nirerespetong player pagdating sa league, ngunit nagbago lang ang lahat nang masyadong lumaki ang ulo nito dahil sa taas ng kumpiyansa sa kanyang skill, at kahit ganoon patuloy pa rin itong ginagawa ang mga dating pagkakamali. Ang dalawang ito ay iniisip na ang kanilang mage ay sadyang wala ng pag-asa. Handa na sanang makipagtulungan si Jihan sa kanya para sa kapakanan ng kanilang misyon, ngunit sumobra naman ang tabil ng bibig ng ungas. Tinuro niya si Jihan at nais niyang humingi ito ng paumanhin para sa kanyang ginawa. Iniisip ng archer na natural lang ito para magkaayos ang kanilang koponan, ngunit hindi iyon ang nangyari. Labis na ikinabigla ng mage na bigla na naman siyang hinawakan ni Jihan sa kanyang kwelyo. Banggit pa ni Jihan sa kanya, "Nasorpresa mo ako dahil gusto mo pa talaga akong humingi ng paumanhin sa iyo." Agad naman nagmakaawa ang ungas na huwag ituloy ni Jihan ang kanyang binabalak, ngunit huli na ito. Inihagis siya pataas ni Jihan at nagprepare sa kanyang pagbagsak na parang larong baseball. Sinabi niya kay Juyak na hindi siya hihingi ng tawad dahil baka isipin ng mga tao na siya ang nag-umpisa ng away. Parang bola na tinamaan ang ungas ng kanyang batuta at muli na naman nahulog sa mga zombie. Agad naman kinumpirma ng sistema na patay na ang kanilang mage. Si Lim naman at ang archer ay hindi na nakapagsalita at habang busy sila sa mga kaganapan. Nagsimula nang magsiakyatan ang mga zombies. Ang mga manlalaro naman mula sa ibang mga tower ay masaya dahil kayang maglabas ng fireballs ang kanilang mage sa mga zombies, hindi tulad ng tatlong ito. Iniisip ng archer na talagang kailangan nila ang mage. Kinulit niya si Jihan na sana ay nakisama na lang siya upang hindi sila nalagay sa ganitong sitwasyon. Ngunit hindi man lang siya pinapansin ng ating bida. Tiningnan niya ang kanyang status window at nakita ang isang kakaibang quest. May link quest pa siya na makukuha kung makakakuha siya ng pinakamataas na score sa mga tower. Bibigyan siya nito ng achievement points kung makakapatay siya ng 1,000 zombies ng mag-isa. At kahit sa lawak ng kanyang experience alam niyang mahihirapan siya dito dahil sa limitado na oras, pero ayaw niyang palampasin ang 3,000 achievement points na iyon. Habang iniisip niya kung paano ito matutupad, speechless pa rin si Lim sa kanyang mga aksyon. Akala niya isa siyang troll player base sa kanyang mga kilos. Bukod pa doon hindi pa rin siya makapaniwala na pinili niya ang support class dahil ang kanyang mga specification ay hindi para sa support class. Iniisip ni Lim na wala ng dahilan para mag-scout ang Divergent Guild sa lalaking ito. Samantala, napuno na ang archer dahil sa patuloy na hindi pagpansin sa kanya ni Jihan. Kaya't sinabihan niya si Jihan na labanan ang mga zombies ng mag-isa. Nagbigay naman ito ng magandang ideya kay Jihan. Sa halip na matakot, labis itong nagalak. Sa isip ni Jihan baka pwede niyang ma-fulfill ang quest na ito sa pamamagitan ng pagsusolo sa misyon. Ngunit lumapit na si Lim sa kanya,
at nag-volunteer na maging kanilang frontliner habang si Jihan at ang isa pa ay mananatili sa likod. Handa siyang gawin ito para sa kapakanan ng laro pero naguluhan siya sa sagot ni Jihan. Ipinahayag ni Jihan na siya na ang gagawa ng lahat sa harap at itinalaga ang Archer na protektahan niya. Matapos ang ilang sandali, umakyat na ang mga zombies sa tower. Magkaiba ang hitsura nila kumpara sa normal na zombies. Ipinaliwanag ng Archer na ito ay isang blood zombie, at hindi epektibo ang physical na atake dito dahil ang ulo nito ay gawa sa likido. Dito makikita natin ang isang blood zombie na tumalon patungo sa ating bida, ngunit nasalubong lamang ito ng malakas na tusok. Speechless ulit sina Lim at ang Archer sa kanilang nasaksihan. Hindi makapaniwala ang babae na isang patama lang ng kanilang support ang pumatay sa isang blood zombie. Dito nag-umpisa nang gamitin ni Jihan ang kanyang divine powers. Ito ang All Tagalog Narration, paki-like at subscribe naman po sa aking channel para mas ganahan akong gumawa pa ng mga susunod na yugto. Salamat.